bay kung imong paminaw ni si R.G. Sino o kani si Darwin Gitgano bay, magsigira ni silang ingon nga ang mga ubang reliyon mga sulpot. Pero kay balo ba kabay nga kini nga pinulungan mora ni sinultihan sa mga ignorante. Nganong ignorante ni sila bay tungod kay dili ni mao ang right term nga dapat iistorya sa usa ka pundok. Tungod kay wala man gyud ni sulpot bay, kundi ni siak lang. Tungod kay ang Roman Catholic sa una mao'y una nga nag-exist. So sila may nagdumala sa relihiyon sa unang panahon, sa panahon ni Constantino kay gusto gyud nila hiusahon ang relihiyon. Pero pag abot sa panahon nga napriso si Pope Pio VI dito sa Pransya nga ipadakop sa ni Napoleon Bonaparte, pinaagi ni General Berthier, gidala siya sa Pransya, napriso siya dito ug didto nga higayon bay na pakaylap na ang Biblia ug ang mga tao nasayod sa kamatuoran sa Biblia. Nasayod sila nga ang kapitong adlaw sa semana mao ang Sabado ug mao kini ang adlaw nga igpapahulay nga gidesign sa Ginoo nga ngayan siya nga simbahon ug daygon sa iyang pagka magbubuhat nini nga kalibutan. Mao na nga ang right term by dili sulpot kundi ni siak. Ni siak sila. Ni siak sila tungod kay nakita nila nga ang pamaagi sa Roman Catholic Church dili maayo. Imagine ra gud bay nga ilang gipamatay ang tanan nga mga Christians during that time. Pila ka milyon ang ilahang gipamatay. Ang uban ani dili mo tuo pero ug ikaw karon nga professional ka kabalo ka mo pangita sa primary source of evidence ngang tinuod gyud bitaw, imo ning madiskubre ug unsa ni sa katinuod. Kung moadto bitaw ka sa Waldenses, sa lugar sa Waldenses, dadto nimo makita bay nga dadto sa usa ka langob naay monumento dadto nga dadto ang mga Sabbath keepers sa unang panahon nga gipamatay sa mga sundalo sa Roma nga gisugo sa papasi. Mao na bay nga si Pope Francis nangayo gyud siya pasaylo sa mga Waldensians. Nganong nangayo siya pasaylo tungod sa karumaldumal nga gibuhat nila sa mga Christians during those times sa mga niagi nga mga katuigan. So kung karon makadungog ka nga moingon pagyapon ni silang sulpot, nagpasabot ra ni gyud sila bay nga mga ignorante ug way kabangkaagan sa kamatuoran. Akong ika-advise inyo nga atong tun-an ang balaang kasulatan ug higugmaon pagmaayo ang kamaayo ni Ginoong Hesus. God bless kanimo. Katawa ko ining atong amigo, ano man kay ang iyang pagka-ignorante, iyahang gipahid sa atua. Kanay imong pagka-igno, amigo, kutob na si imuha, yan na ipangbahin-bahin sa amuha. O gani ang pag-ignorante sa ingon aning larangan sa gitawag og argumento, kamo ang nagsugod ana kinumdum ka atong giingon nimo nga Latin Vulgate gitranslate sa tawag ining ang pinulungan ang Biblia nahimong Latin Vulgate nya pagkahuman ang gigamit nga pinulungan Spanish Kay Latina Vulgata, Spanish na siya nga translation. just ginok ina nimo in town nya pagkahuman ipahid nimo na imong pag-ignorante sa mua ayaw imura na ayaw nagtawag ining ipaambit sa amua. Okay. Sa karon ingon niya pinulungan daw sa mga taong ignorante kung maingon ka nga o maingon ning sulpot ning tawag ini mga pundok kay ang right term daw siak. Actually, ang originator of that sulpot ang tawag niya siak. Pero ang pundok kung diin asa ilang gitukod gitawag siyang sulpot. Nga naman kaya pag sulpot man good from nothing to existence. Buti pa sabot wala ka ni adto gigawas lag kalit. Kaysa may nagtawag ining tukod kadtong mga siak. So kadtong ninyo mga founders mo tong mga siak. Nya ang iya pong mga membro kay gikan mas Katoliko kung sa mangga pa na nga bunga pa na as mangga mga tagak. So, tama nga term ang sulpot kay we are referring to an organization or institution nga nigawas lag kalit nga wala ka ni adto. O nya ang nagtukod kadtong mga siak. O nya ang iya po mga membro mga tagak. Anong tagak man kay mo man ang mga tawahan nga resulta ba to sa pangatake? Si daot sa Katoliko ba? Siyempre, pag atake man gud, mura ka naglabig bato ba? So sa kadako sa dako nga puno ang mangga, nya katong pag naay maigo, mahulog mga tagak to. Nya pagtagak kasi dako-dako namang manggaha kay panagod not less than 1,500 years old na gud sa panahon nila Ellen G. White kining imuhang founder. O ang simbahang Katolika not less than 1,500 years old na.
So buti pasabot dako na ng manggaha kung ato itandi sa punuan sa mangga. So ang mga membro nga mga Katoliko nga resulta sa inyong gitawag og pagpangatake sige pangbato nga tagak to nangaliki mo tan-awa ra yung surambawo ning tawag ining bisag termino na lang gani maglisod kapag sabot. So mo na nga ang sulpot, ang founder sa mga sulpot mo utong mga siak. Ang ilaha pong gitawag og membro mao tong mga tagak. Pareho silang pangunahuna. Nangaliki man. Mismo ang history, ilah ang tawag ini surumbawon, inyo ang surumbawon. Niliki man na. Di ba? Niliki na siya. So, tama nga term, katusin yung mga founders, si akto sila. Nanghawa man sila. Nibiya man sila. Pagkaman sa ilahang gitawag pagkasiak, gisulpot nila ang ilahang organization or institution. Mo nang gitawag mga sulpot. Nga naman kay wala man nang kaniadto. Pagkahuman ana, nangumbinsi mo, nangatake mo simbang Katolika, dawat mo anang mga membro nga mga tagak nga gikan sa gitawag og mga Katoliko. So, mo na nga dili kami ignorante, ikaw ang ignorante. Ngano man kay ang distinction of words or ang paggamit sa tama nga mga pulong wala nimo o di ka kasabot kung baga, di ba? Okay, number 2 point. Ang pa niya, ang RCC man daw kaniadto ang nagdumala sa relihiyon kay gusto daw niya hiusahon. Abot sa kayo nahuna ning hiusahon niya. Ang simbahang Katolika wala siya hiusahon. Hiusahon in the sense nga ang mga religion kaniadto himungo sa no. I-convert niya ang mga tao, tudluan niya ang mga tao. Mabato sa panahon ni Constantino, usa sa mga produkto nga diin tawag ining na-convert or nahimong Kristiyano mga pagano kaniadto. For example, St. Agustin, makuyaw to. Banggiitan tong tawagan ng abogado niya pagkahuman philosopher. Bagtik to kasi nag-convert siya St. Ambrose. No. Niya pagkahuman pababa pa sa panahon pa mismo ni Constantino, dagka mga na-convert ng mga Romano, mga pagano nahimong Katoliko, nahimong Kristiyano. Wala si unahuna nga hiusahon ng ilang religion simbahang Katoliko, kundi kaptong ilang religion patyon to ug naang simbahang Katoliko nga mao ang Christian religion nga mo ay gideclare ni adtong 380-381 sa panahon ni Emperor Theodosius nga mahimong state religion. Pagbasa lagi tawag ining history. Yung pa niya until do naabot si Pope Pius VI kay gipreso ni Napoleon Bonaparte. Si Napoleon Bonaparte namatay nga Katoliko. Why gibungkag si Napoleon Bonaparte na Katoliko? Nga simbahan. Kay even sa panahon nga namatay si Pope Pius VI, pagpuli ni Pope Pius VII, gusto niya nga tawag ining hiusa sa simbahang Katolika. Pero ang problema lang niya, gusto niya gunitan ang simbahang Katoliko. Gusto niya manduan ang simbahang Katoliko o niya iyang isuksok ang iyang komunismong pangunahuna. Minason nga pangunahuna sulod sa simbahang Katolika mo nang wa magkasinabot. Og tungod ni ana kay naa siya man ang naa sa secular authority mo na naa si kagakom nga mo preso og tao. Mo nang gipreso niya ang Santo Papa, duha ka Santo Papa, Pope Pius VI and Pope Pius VII. So, question, hisgot nag-religious tawag anang aspeto? No. Nga naman kay gusto gubaon Napoleon Bonaparte ang secular authority nga gunitan sa Santo Papa from the 8th century pa sa panahon katong donation of Pipin. Nagitagaan og secular power ang Santo Papa, ang simbahang Katolika nga magdumala og mga papal states o mga estado. Nagitawag karon og papal states. Mo na gusto kuhaon ni Napoleon Bonaparte kay siyempre gideclare ko niya ang kagalingon ng Charlemagne. Pagbasa lagi mo history lagi. Wala lisod ninyo ba kay ambak-ambak limang kagikan kang Constantino, ambak nagbuga kang Napoleon Bonaparte. And giila si Napoleon Bonaparte sa iyang panahon nga antikristo. Nga naman kay even pagpriso niya kang Pope Pius VI and Pope Pius VII, gipriso man niya. Nga naman kay di man mosugot sa iyang gusto. Ha? Nag-revolt ang tawag ini mga Kristiyano sa Spain. Ug ubang pa mga Kristiyano nga naa sa iyang gitawag og palibot. So, naa siya mga declaration against sa Christian rule. Diyos Ginoo ko yung tawhana. Pagbasa lagi mo kasaysayan lagi. Pero, ang kinilot anak kasi Napoleon Bonaparte, namatay siya. Or before siya namatay, nakadawat sa last sacrament. Buti pasabot, iya hatong gilimod, iya hatong gibasulang tanan, iyang gihimo against sa simbahang Katolika. O ilabi na against sa Santo Papa.
Kaya ang tawag gud sa iya ni Pope Pius VII, anak nga gahig ulo. Pagbasa lagi history lagi. Dili kay magsigig himo og story. Ningon pa niya, diha daw nga panahon after kang Napoleon Bonaparte, diha daw na panahon nga nigawas daw tong mga nahibaw-an daw ang Biblia. Pataka lang man ka, oy. Ang Protestantismo, Mikaela, 1517 pa. Si Napoleon Bonaparte, 19th century na. Uy, nalang. Wala gina akong giingon. Ang imong pagka-ignorante, ayaw ipahid sa amua. Ayaw na ipaambit sa amua, imo ra na. And lastly, nangayo dog pasaylo si Pope Francis tungod adtong mga Waldensians nga gipanglutos do kay mga Sabbath keeper to taka naman taong ka mga Katoliko tong mga Waldensians gitukod na ni Peter Waldo around 12th century. Unya kana sila nagkinabuhi na silang kung sukan pa ba na sila tawag ini nga vow of poverty ba, same sa kang Saint Francis of Assisi na sila vow of poverty. Karon ang hitabo, ang problema lang nila kay dili sila musubmit sa local ordinary. And pagka magtungod ni ana naanay quarrel between sa ilaha kining Waldensians o kining sa simbahang Katoliko o focus man sa scripture nahulog nga sila ang forerunner sa Protestantismo. Mo nang gi-excommunicate sila. And at that time sa 12th century pag oras ganing nga heretic ka, consider ka sa gobyerno as rebelde. Dili ang simbahang Katoliko may nagpapatay, kundi dili ang gobyerno. Nga naman, consider man ka as rebel. Nya, Sabbath keeper to. Pataka. Again ayaw lagi na ipahid ng inyong pagka-ignorante sa amua. So again, kanang inyo ang gitawag og pundo, gitukod na sa mga taong siak. Mo na ang tawag ana sulpot. Kaya para mo prosper or mo dako ng inyong pundok mo nang sige mong pamato, sige mong atake sa simbahang Katoliko, mo na kadtong mga bunga sa simbahang Katolika nga nangatagak tungod sa inyong atake, mo na ang membro ninyo puro mga tagak. At the same time, kay puro man mo mga tagak, actually, basin siguro kini, tagak po ni si Pastoy man tagak po siguro ni. Walang mga rason, tanawang rason para makalusot lang. Rason sa mga liki. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media.